God bless you all. Are you blessed today? Hallelujah. Lahat ng pinagpala, magsabi ng malakas na, Hallelujah, Jesus! Ulit! Wonderful day to celebrate the goodness of God. Diba? Sabi nga laging namin, Pastor Carmela, this is the day that the Lord has made. Yan ang favorite natin, di ba? Sinasayawan natin yan, di ba? Amen? Wala man akong tutuli. Wala akong marinig. Di ba? Pag hindi naman kayo ma-agree, bukas yung pinto. Hallelujah. What a beautiful people of God ang nakikita po natin ngayon. Amen? Glory to Jesus. Sabi ko, hindi po ko pa alam saan ako mag-uumpisa. Nakaumpisa na pala ako, no? Palakpakan po muna natin, Panginoon. Hallelujah. Ang mensahe po ng Panginoon ay, sa akin ito, babahagi ko lang siya sa inyo. This is a personal message from God sa akin at ibabahagi ko lang sa inyo. Kasi hindi ako madamot, babahagi ko siya sa inyo. Bahala kayo kung gusto niyo siya, kung ayaw niyo, bukas ang pinto. Anyway, wonderful God we serve. Sino po rito ang, lahat naman tayo, sino mga drivers dito? Taas ang kamay, drivers. Taas ang kamay ng drivers. Yung totoo drivers, kukunti lang pala tayo mga drivers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kukunti lang pala tayo. So most of you do not drive, right? Kasi konti lang Babahagi ko lang po yung experience namin nung Wednesday. Sino yung nagda-drive sa inyo na hindi nyo alam kung saan ang pupuntahan nyo, yung address nyo, gumagamit kayo ng Waze. Kumisan waste of time. Ginugoogle nyo, di ba? Nung one time, sa kakapunta, yung driver ko, dead end pala. Sabi niya, dito tayo dumaan, Pastora. Pagdating namin, dead end. Nung Wednesday, gumamit po kami ng Waze. At nag-waste kami talaga ng time. At 4 na ikot ba tayo, no? 4 na ikot. Sinasabi naman ng Waze kung saan. Pero nung konti, winala kami. Pati yung mismong kung saan, kasama namin taong nakatira, hindi niya alam kung saan yung kanyang bahay. Nasulusutan namin. Diba? Minsan, ganun po ang nangyayari. Naka-waste ka na-waste yung time mo, sa kaka-waste. Instead of dadaan ka sa shortcut, dinalagay ka sa long cut. Nawawala yung oras. Diba? Di ba? Lahat ng nag-drive, naranasan nyo na yun, mga drivers. No? Ngayon, yung driver naman, pag ninanavigate mo ikaw, hindi siya gumagamit ng Waze, sasabihin pa sa'yo, ako yung driver, ganun ako. Ako yung driver, ba't ka ba nakikialam? Alam ko man din na, minsan di ko rin alam. Di ko rin alam, di ba? Ang sabi po ng Panginoon, sa Matthew 16:24, anyone, pakibukas po, no? Then Jesus went to work on his disciples. Anyone who intends to come with me, come with me, has to let me lead. O, di ba? You're not in the driver's seat. I am. So, sabi mo niya, ako ang nasa driver's seat. Sa buhay po natin, Kristiyano, in our spiritual life, God, Jesus is our, di ba meron pong awit na si Jesus ang super ng buhay. Sino nakakaalam nun? O, di ba? Si Jesus, hindi ko rin alam yung tono baka mawala po ako. Pag inayaan po natin ang Panginoon, ay siya maging driver ng buhay natin on the spiritual aspect of life, hindi tayo mawawala kasi siya ang kasama natin. Sabi nga po sa Ephesians 2:20, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So alam niya siya ang lumikha sa atin. So alam niya kung saan tayo tutungo, ang dapat natin patunguhan.
Kailangan siya ang maging driver ng buhay natin. Pero pag minsan, hindi nangyayari kasi ang gusto niyong mangyari. Kaya kung minsan may katiga, kaya pag pumalpak, wala, di ba? Di ba? Kaya sabi ko, nung ako po may isang tao na sinisi niya ang Diyos, iyak siya ng iyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya, nagtampo ako sa Panginoon. Sabi ko, bakit? Namatay ang tatay ko kasi. Sinabi ko sa kanya, ba't kinuha mo ng tatay ko? Ilang taon ka na ba? Sabi ko, 29 po. O, sabi ko, magpasalamat ka. At your 29 years, ang tatay mo, naging tatay mo, inaruga ka. Ilang taon na yung tatay mo? 60-something yung sinabi niya eh. Tapos, ganun ba? So, huwag kang magtatampo sa Diyos. Life comes from God. Tama po ba? Ang buhay galing sa Panginoon. Ngayon, sinunod ba ng tatay mo na gawin niyang driver sa buhay niya ang Panginoon? Nag-isip po siya. Sabi ko, kasi ang tatay mo maaaring, anong kinamatay? Sinuwento po niya. Hindi naman niya pala sinunod yung kagustuhan ng Diyos. Binigyan nga tayo ng free will, pero dapat susundin mo pa rin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Inom sigarilyo ang ginawa ng tatay mo. Opo, o na-stroke, nagka-cancer, patay. Pero kung sinunod niya ang gusto ng Diyos, hindi magiging ganun ang tatay mo. So sa atin pong buhay, ganun din po tayo. Sinusunod natin ang kagustuhan po ng Diyos. Amen? Amen. So lahat po tayo, marunong na tayong mag-drive ngayon. Kasi yung driver natin, walang ibang nagtuturo sa atin, kundi mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Siya. Sige po, palakpakan natin, Panginoon. Ngayon po, pinagamatang. Sabi po dun sa Isaiah 64, verse 8. Sabi po doon, sa Isaiah 64, verse 8, Yes, Lord, our God. Sabi po niya, ano po ito, ang aking pong, Yes, Lord, our God, we are the clay, you are the potter, we are all the work of your hands. So tayo po ay linikha ng Diyos ayon sa paghubog niya sa atin as a potter, and we are the clay. Tayong putik, siya ang patter sa magpapalayok. Ang sabi po niya, dito po ako mag-move. As the driver of our lives is the potter of our life. Ang sabi po doon sa Jerry, tanong ko muna, sino pong nag-almusal sa inyo? Kasi sabi niya po sa akin, kasi 3 oras ako dito. Kaya niya? Sabi po ito, Jeremiah 18 verses 1 to 6, yan po. God told Jeremiah, up on your feet, go to the potter's house. When you get there, I will tell you what I have to say. So I went to the potter's house, and sure enough, the potter was there, working away at his wheel. Whenever the potter was working on turned out badly, as sometimes happen when you are working with clay, which is true. The potter would simply start over and use the same clay to make another pot. Verse 5, Then God's message came to me. Can't I do just as this potter does? People of Israel, people of Christ in you, people of the Philippines, God's decree, watch this potter. In the same way that the potter's work is clay, I work on you, people of Christ in you, people of the Philippines. Kaya niya because He's the one who gumagawa. Sabi niya, kung ito man ay nagkataon, ito ay hindi naging mabuti, ginagawa niya uli. Ang putik, the same ang gagawin niya. In our life is the same. Pag tayo ay nagkakamali, ang pattern pa rin, tayo pa rin ay ginagawa ng pattern ng maganda. Anong pinakamahal na base? Pinakamahal na pot? Kaya,
sa mga Potter's house natin nakikita, mga paso na magaganda. Diba? Meron yung mga paso na magaganda. Ako meron akong pasong maganda. Ang mahal pa daw yun. So, ganun din po tayo. Dahil tayo ginawa ng Diyos. Paano tayo? How can we stay unshakable in faith and in relationship with our God? Number 1, madali lang po ito. Nabigyan na ako sa limang minuto eh. C, I acronym the word clay. C, we can stay with the unshakable faith and relationship with God when we cling to God. Hold on fast to God. Cling yung mag-cleave ka talaga. Ahawak ka talaga sa Kanya. Hawakan mo siya. Ang Diyos, hinahawakan tayo. Tayo nasa kamay ng Diyos. Pero kailangan din tayong humawak. Kasi pag hindi tayo mahawak sa Kanya, kahit alam natin, because of sin, because of deception of the enemy, pwede po tayong malaglag. Tama? Ako nalaglag na eh. Pero ang pater, kinuha ulit niya ako. When we repent, kukunin ka ulit. Kaya lang, let's hold on tight sa Panginoon. Magkapit tuko tayo sa Panginoon. Paano? Sa pagtuturo ng ating mga leaders, sa pagtuturo ng ating mga pastor, sa pagtuturo, hindi ka papalag. Kasi, mga magulang, sinong magulang dito? Dami, no? Gusto mo, pag tumatawid kasama yung anak mo, pag malakad kayo, ka na maliit pa, hawak mo yan. Di ba? Hawak-hawak mo. Minsan pumapalag ang anak mo, may gusto siyang i-run there, kasi ganun. Pumapalag pa rin siya. Kung may mangyari. Pero ikaw talaga gusto mo, you are protecting your child. Ganon din po ang Panginoon. Kaya, pag humawak kang mahigpit sa Panginoon, hindi ka mawawala. Kaya nga sabi ng Proverbs 3, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Siya ang magdidirect sa iyo. Kasi siya ang driver ng buhay mo. Siya ang lahat sa buhay mo. Kaya I have to cling on, hold on fast. Sabi niya, kaya wala po tayong dahilan para tayo mahulog sa kasalanan when we are clinging anong hawak mo sa Panginoon. Hindi lang paghawak. You have to listen to the voice of God. Iba yung po narinig, iba yung narinig mo at nadinig mo. There's a difference between hearing and listening. Dimdam kaya mo, narinig ko. Hindi ko, ano ba yan? When you listen, nasa puso. And you act. Example. Madalas. Ay, anong message ng linggo? Anong message ng linggo? Nung nagsalita si Pastora, Sien, anong message nung linggo? O, narinig ko lang yun sabi nila. Pero pag yung nadinig mo, you have listened to it, to the Word of God, alam mo ang gagawin, merong action. Adversities is an opportunity. Isa yon. Tama ba? Tama ba yan? Adversity, di ba? Nakinig ako noon kahit nasa malayo ako. It's an opportunity. Kung hindi pa, sabi niya, kung hindi pa umulan ng malakas, hindi ko nakita, nalaman na tumulo yung bahay namin at merong anay sa bahay namin. Pasalamat siya sa malakas na ulan. Malakas na ulan, kasi tumulo. Nakita nila yung bahay nila, tumutulo. Thank you, Lord! At nadiskubre, meron palang anay sa bahay niya. Tama ba? Tama ba? O yung mga nakinig kayo sa kanya, yung mga nakinig sa kanya, same. When we listen to the voice of God, to the Word of God, when we listen to our leaders, to our pastors, young people, hindi lang young people, pero I will direct it to the young people. Young people who are here. Malayo pang mararating nyo. You are in the next generation. Ang sabi narinig ko ang sinabi ni Peter Tanchi. Sabi niya, mga kabataan, sabi niya, kung narinig po nito,
Yung palang birthright. The birthright natin. Your virginity, if you're virgin, is your birthright. Huwag mo itong gagawin. Ikaw ay maging cheap para at pagpalit mo sa anong bagay ang iyong birthright. Young people, mga kabataan, lalo yung mga babae, at kayo mga lalaki, respect. Respect yourself and respect. You listen to the word. You listen to your mentors. When ito'y makikita po natin, when we listen to God, God uses godly man and woman para malaman po natin, totoo ba? Ito. The Word of God will give you the answer. Kaya tayo po lahat, when we pray, and we are looking for an answer to our prayers, read the Word. Consult godly people, mga taong nangungusap ang Diyos sa kanila. At ito'y patutunayan ng kanyang mga salita. Hindi lang narinig natin. Iba yung marinig mo. Iba yung nadinig mo sa narinig mo. Tama po ba? Pag natunay mong narinig, when you listen truly, there is action there. Meron kang gagawin. So do not just cling on the word of God, but listen para lalong tumatag ang iyong pananampalataya at ang relasyon natin sa Diyos. Kung hindi ako nakinig sa Diyos, kung hindi ako kumapit ng mabuti sa Diyos, saan kaya ako pupulutin? For 45 years, saan na kaya ako? Baka patay na nga ako, baka nasa impyerno pa ako. Right? Pero when I listen, I clung to the Word of God. I listened to the people of God, sa mga kanyang mga women and men of God. I am here standing with you. Nagpapatotoo. I can do nothing without God. We cannot do nothing without God. We hear God. Bibigyan naman tayo ng spirit of discernment. Kaya nga lagi tayo nagpipray, Lord, open my spiritual ears. Spiritual eyes. Napakabuti ng Diyos na ginagamit po tayo. Ginamit ang maraming tao sa buhay ko. So I can stand before you to testify that God is so good. God is so wonderful. God is so good. Kung hindi, asa na nga kayo? Kaya ako, wala. Hindi ko alam kung nasaan na ako. Sabi ko nga, baka nasa impyerno na ako eh. When I heard the voice of God, at ito ay pinatunayan sa kanyang salita, and I go to men and women of God, nakita ko, kaya nga ako ay nasa inyong harapan. I listen to the advices of, kahit bata sila sa akin, ang mga pastor natin. Hindi ako marunong. Hindi na ba't tayo kay porke ba ikaw ay nasa edad na. Ay, may edad pa ako sa iyo. Ikaw ang makinig sa akin. No! Makikinig ka sa mga anak ng Diyos, pinili ng Diyos. At my age, yun yung sabihin, susuko ako sa, yes! Mas alam lang kasi ng Diyos. I take their advices. Kung ano yun. That is it. When we listen to God, just cling, but listen to God. Makinig kayong mabuti. Knowledge is nothing. Wisdom is nothing. Remember, when Solomon, sabi ng Panginoon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong sabi ni Solomon? Hindi ba siya humingi ng marami? Hiningi niya, wisdom. Akala ng iba, meron sila nito. Marunong sila. But without the wisdom of God, wala rin. And everything was added to Solomon
Because He asked first and foremost the wisdom. I-listen sa kanyang puso that He need the wisdom of God. Wala naman tayo may pagmamalaki. Lalo na sa Diyos. Wala. Diba? Wala tayong may pagmamalaki. God, alam ng Diyos, is the driver of our lives. Kung pagkakatiwala natin ang buhay natin, hindi tayo mawawala. Tama ba? Tama ba? Let's cling on. Let's listen. Di lang we just cling, we listen. We have to accept the plan and the promises of God. Ano ba yung pangako ng Diyos sa atin? Jeremiah 29:11. Recite it. For I know the plans I have for you. Plan to, and not to, and I'll give you a future. Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things. God has a wonderful plan for every one of us. We are His most valuable, precious creation. Yes. A good plan. Plan full of hope. Plan with a great future. Yan ang Diyos natin. Pag nangako siya, gagawin niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Huwag kang mainip. Biniro po ako kanina. Sabi niya, sabi niya, sinabi mo kasi, ba't hindi ka ba nag-asawa doon? Sabi niya, ha? Hindi pwede. May naghihintay sa akin dito sa Pilipinas. Alam nga namang, pagpapalit ko siya. Naghihintay sa akin dito sa Pilipinas nung dumating ako. Oh, pagpapalit ko siya doon. Never, never. Diba? Kasi may pangako ang Diyos. At ang mga pangako at ang mga plano ng Diyos ay napakabuti. Di ba? Walang ginawang Diyos at bigyan tayo ng mabuting buhay. Huwag kayong mainip. Mga singles. Huwag kayong mainip. May nakalaan para sa inyo. Di ba? Basta meron kang desire na magkapamilya, o kukuha ka na lang ng bato, ipupukpok mo sa ulo mo. Pag nag-asawa ka na hindi Kristiyano. Kung Kristiyano nga, ang hirap, di ba? Pero if God is there, ay walang mahirap sa Diyos. Amen? Amen? Mga makabataan, mga singles, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Accept His plan. Accept His promises. All who are burdened. Cast all your cares upon me, for I care it for you. Anong problema mo? Pera? Material na bagay? Ang una daw problema, sabi ng nabasa ko, narinig ko, pera, kahit sino, pera. O ba't ako hindi ko naman pinoproblema yung pera? Sino na mo problema ng pera? Lumapit sa akin. Bibigyan ko kayo. Ha? Sige, lumapit kayo mamaya sa akin. Tatakbo ako. Ni 5, wala akong ginastos sa pag-alis ko. God provided everything. I was so amazed. Nung nalaman ng mga kaibigan kong pupunta ako ng Canada, puntahan mo ako, ganito, ganito, ganito. Tawagan mo ako. Hindi ko sila tinawag. Ba't ko tatawagin? I did not initiate. Pag hindi sila tumawag, wala. Pag tumawag sila, yun. It is your will, Lord. Ba, may nauna. Nagpadala kagad ng ticket. Tumawag. Tinawagan mo na ba, tita? Sabi ng mapain ko, sino? Yung mga nag-invite sa'yo. Ba't ko tatawagan? Sabi ko, sila ang tatawag. May tumawag. Yun nga, agad-agad, nagpadala ng ticket. Ha?
Kaya, napakabuti po ng Diyos. When you accept His promises and plan for you, walang ibang gagamitin tayo ng lahat ng Panginoon. Yung dito, meron tayong 555. Tama po ba? Ayoko po ng 555. Kasi hindi masarap. Just a little testimony. Pumunta po kami sa Starbucks. Hindi naman ako uminom ng Starbucks. Sa Starbucks. Nung makita ko po yung babae doon, I said, gumanon po ako sa counter. Did you know that Jesus loves you? Yung po mga kasama ko, nabigla. Jesus loves you so much. Umiyak po. Tapos, truly, Jesus loves you. Can I pray for you? Ganun po ako kabol. Can I pray for you? Nag-pray po kami. Pumasok po kasi kami sa isang malaking, may inihanap po kami. Nakita ko po doon, punta ako sa washroom. Paglabas ko, nakita ko yung babae. Medyo, malungkot. Tira ko na. Ngumiti ako. Ngumiti siya. Yun ang signal. Ngumiti siya. Linapitan ko siya. Why are you sad, lady? Can I pray for you? Narinig niya yung mga kasama ko nananagalaw. Hindi, Pilipina pala, pero ang ganda ng kutis. Maputi, ang ganda ng kutis, parang nakita niyo ako. Ang nakalaman kong Pilipina. Sabi ko. So, pwede kitang ipag-pray? Pinag-pray ko po. Sumunod po siya. Iyak po siya. Did you know? Kailangan ko po ang panalangin yan. Sabi ko sa mga kasama ko, i-follow up nyo lahat itong mga na-share natin. What is the plan of God to us? Go and make disciples. And He promised that He will be with us at the end of the world. Huwag kayong mahiya. Walang nakakahiya na mag-spread the good news. Sabihin mo. Marami po akong testimony. Ito po ang maganda. First time ko rin makita ito. Ang lalaking ito, lalaki Kita kami sa hotel. Yung pala, ninong pala siya ng pamangkin ko. Sabi ko, kumpare pala kita, sabi ko. Opo, sabi niya, gano'n. Kasi nag-aalmusal kami sa baba, bumaba siya. Pero nakita ko yung aura niya. Tapos, nagtanong ako sa kanya. This is my first time to meet you, sabi ko. And I'm so glad, inaalagaan mo yung mga inanak mo dito sa Canada. Opo, sabi niya. Pinapasyalan ko sila. There's something in my heart na dapat ko sabihin sa kanya. And I was bold to tell him. Alam mo ba, first time ko yan makita, alam mo ba, you have a bitter heart. Forgive that person. Ano po niya sa akin? Umiyak. And I prayed for that man. And he was touched by God. It is not I, but the power of God. Pag nakita po natin, when we accept, when we are clinging and listening to God, and accepting His plan and His promises, pwede niya ta. Walang mahirap sa Diyos. Di naman ikaw Di ko naman kaya yung talaga Pero I was pushed to do it. Because that man needs Christ. Tapos po ito maganda. Kinabukasan, nagpaabot ng sobre. I cannot accept. Hindi ko tatanggapin yan, sabi ko. Hindi ko tinanggap. Tingnan ko, marami. Hindi ko tinanggap. Hindi ko matatanggap, sabi ko. My prayers, sabi ko, I am doing this for God. Pinipilit niya ako. Hindi po, sabi niya. Okay, sabi ko. Para wala ka namang madismaya. Para hindi ka madisappoint. At lalo kang mabless. What I did is this. Okay, tatanggapin ko yan. But then, you will sow this money to the kingdom of God. And I started sharing C127.
C127. Eh, dinadali natin sa C127 para you have sown to the kingdom of God. Lalo kang dadami. At sabi niya, lalo ka kung mananagumpay, you'll be successful in right and perfect time because meron kang tinanim, meron kang anihin. Sinong gusto magtanim? Sinong gusto magtanim? Yan, makikita natin yan. Makikita natin yan, magtatanim kayo mamaya. Alang mahirap. Kaya sabi nga nila, kumusta yung, may mga kaibigan, sabi niya, kumusta na yung pag-ano mo sa C127, okay lang? Mabuti, sabi ko. Basta yung sinabi ko, hindi ko man na-hit yung target ko, pero meron. O, di ba? Meron ba akong target eh? Ganon? Kaya, when you are clinging to God, listening to His Word, and to the binigay niyang mga women and mga leaders po natin, and you are accepting the plans and the promises of God, walang mahirap sa Diyos. Kaya mo. Kaya mo. Titignan natin. Kayong nakakaalam niya na ang Diyos. When you cling, when you listen, when you accept, then isa lang gawin mo. Why you have to yield to the power. It is not by might nor by power, but by the Spirit of God. You cannot do anything without the power of God. Hindi mo kaya. Kaya nga sinasabi ni Pablo, I can do all things through Christ who give me the strength. Dumating po ako rito ng Lunes ng gabi. Alas 9 na ng gabi yata. Walang tulog. Na-stranded po kami ng 4 hours dun sa isang international airport. Ang lalakarin mo, all things work together for good. Hindi po kami bumalik sa Taiwan kasi meron palang bagyo sa Taiwan. So pumunta po kami from San Francisco to Los Angeles to Philippines. Ang sabi po naman kasama ko ng iba, yung nagmamurmur. Sabi ko doon, murmur. God has a plan for us. Kasi yung unang aeroplano, binigay po sa ibang pupunta ng Washington. Yung pangalawang aeroplano, nakasakay na kami. Nagkaroon ng mechanical issue. Baka kung nakasakay ako doon, wala ako dito at nag-fly siya, mechanical issue, baka bumagsak. Wala na si Pineda. Nasa langit na. Pero God is good. Sabi ko, mabuti kasi meron palang bagyo sa Taiwan at hindi tayo madidelay. Pero na-delay din kami sa kahihintay. At naglakad po ng malayo. Buti na lang, mga seniors, buti na lang 57 na ako. Binigyan po kami ng wheelchair at saka yung pang-transport. Dinibre ng hotel at pagkain. That is how God is good. You yield to the power because we cannot do anything without the power of God. That's why Jesus sent the Holy Spirit. Ano sabi niya? So you can have power. Hanggang ngayon, sabi ni Pastor Herbert, Lunes, tapos nag-meeting ako ang hirap pong matulog, walang tulog. Pero, nararanasan ko yung lakas. Alam po niyo na kagabi, maaga ako nahiga, pero hindi mo na ako nakatulog. Bumangon ako, alas 3 na lang, may tumawag, alas 9. Alas 9 pala, akala ko, late night na. Nahiga po ako, hindi na ako nakatulog. Nagising ako ng alauna. Alas 3 talagang tumayo ako. Nagdasal, nagpuri, nag-prepare ang lahat. Hanggang ngayon po, ang tulog ko lang, more or less 2 hours. Mahirap ba? Oh, hindi mahirap. But if you have God, if you yield to the power, yan ang gusto ng Diyos. Hindi ako nakatulog, hindi na pupunta sa prayer and fasting. Pwede na akong magdahilan. Pero no, the power of God will push you at huwag kang mahiya sa kamay. Yung 555 mo, gawin mo. Baka maging 10-10-10 yan. Hindi lang 555. Di ba, Pastor? Kasi
the Spirit is one that is pushing. It is not you. God just will use you for His glory, for His kingdom. For His kingdom. Kaya if you, may sakit siya mo bunto. Si Pastor Carmela, minsan masakit ang ulo, pero nakikita ko pa rin siya. Lahat po yan. May mga nararanasan din sa katawan. Pero because the power is there, the strength of God is there, hindi nila binabaliwala. If you are submitted, surrendered to the Word of God, to guide Himself, as a clay, God is molding us every day. May kapalpakan tayo, pero inaabot pa rin tayo ng Panginoon to mold us sa Kanyang wangis. Sa Kanyang wangis. Amen? Kaya, masasabi mong, araw-araw ako ay malakas. Sa umagang pagkagising pa lang, you are worshiping and praying and praising God. Di ba? Kaya nga, lagi natin inaawit. This is, awitin mo nga, this is the day that the Lord has made. Woo! I will rejoice, and for this is the day that the Lord has made. Diba? Pasayaw-sayaw ka pa nga. Kasi there is rejoicing in the heart. There is joy in the heart because God is with us. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasi nandyan tayo sa kamay ng Lord. Let's cling. Let's listen. Let's accept and yield to the power of God. Amen? Amen?